papunta sa Pampanga. Okay. Okay, bigyan namin kayo ng pagkakataon at plataforma kung para sagutin naman na ito ay pamumulitika, yung timing nito, kasi eleksyon na naman sa Mayo for the 2025 midterm elections. Sabi ni VP Sara, ito ay political harassment because it happened, after magbitiw niya mula sa gabinete po ng Pangulong Marcos at inihayag na wala ng unity team. Bigyan lang namin kayong ng pagkakataon para bigyan ng reaction po ninyo. Una-una, hindi to pamumulitika kasi nagsimula naman yung investigation ko sa Public Order and Safety noon pa 2 years ago pa. At yung mga policeman na ating pong mga nasa sawata, na alam naman natin na maraming mga pulis na nagba-bypass operation, nagtataka kami bakit panay sila bypass operation pero may mga criminal activity silang ginagawa. Yun ang ginamit nila nung panahon nung EJK. Nung EJK, bypass operation, kunyari, meron mga droga, tapos papatay nila yung tao, tapos may reward sila. Kasi nalaman namin sa Committee on Human Rights, according sa Reuters, yung isang reporter doon, na sinasabi na may reward, may quota kapag nakakapatay ka ng mga drug addict, babayaran ka ng 20,000, babayaran ka ng 40,000, babayaran ka ng 60,000. At yun ay kinonfirm sa amin ng Reuters. And at the same time, merong doon si Colonel Patay, hindi naman niya kinoconfirm, pero according doon sa record nila, lumabas na merong ganong issue. So ngayon, itong ginagawa naming investigasyon, hindi naman to kahapon lang. Kumbaga, last year pa at united pa yung unit team. Kumbaga, hindi pa sila naghihiwalay. So, basically, wala naman kaming politikang pinag-uusapan dito dahil wala naman tatakbo sa aming national. Ako, ang takbo ko naman, lokal lang. Si Akop, ang lugar lang naman niya, Antipolo. Si Benny Abante, ang kanya naman lugar is sa Manila lang. Si Surigao, chairman namin, si Ace Barbers, doon lamang siya sa area niya. So, we're not running for any national position. Hindi namin alam kung ano yung sinasabi nila na namumulitika kami. Hindi kami namumulitika. Ang mahirap dito kasi yung investigasyon na nagsasabi na ito yung mga tao na involved sa droga. Hindi naman kami ang nagsabi noon Ang nagsabi katulad nun sa patulad sa hearing ng public accounts na kung saan last year pa yon, ang sinasabi doon, mga Chinese na namimili ng mga lupain, inaari nila, korporasyon na sila may-ari na bawal sa batas, nakapangalan sa kanila. Daan-daang ektarya yun. At nandun yung Michael Yang, ang pangalan niya, kasosyo siya. Pagdating naman doon sa dangerous drug, sinabi ni Asierto, nag-hearing kami, na si Michael Yang involved doon sa papapasok ng mga droga. Na siya naman ginamit doon sa extrajudicial killings, di ba? At yung Pogo, involved din siya dahil yung kapatid niya, nagkaroon sila ng transaction na 3.3 billion ni Alice Go. So, iisang pangalan ang lumalabas doon sa investigasyon namin. And that's the reason why, kung ito ang sinasabi ng ebidensya, wala kaming magagawa kundi pagtuunan itong lumalabas. At hindi ito pamumulitika. So, Kong Dan, kasi nga kayo po bilang sa Kongreso, talagang in aid of legislation, no? And I don't know if to say it fortunately or unfortunately, talagang sanga-sanga, no? Kaya nga pinagsanib puwersa na ninyo yung 4 na komite. Kasi parang ang talagang nagiging, di naman, I don't want to say mastermind, pero it all happened during the time of former President Rodrigo Duterte at saka, ngayon si Senator Bato de la Rosa na sinangkot na rin po at saka yung mga finance consultants, financial consultant and all that. What do you hope to achieve? Because the names, kumbaga the usual suspects na ang lumalabas na po talaga ito Talagang paulit-ulit sa Pogo, Michael Yang, drugs, si Pulong Duterte, kung hindi po yung mga Chinese associated with the former president. What do you hope to achieve? Kasi it's the usual suspects, they're already becoming parang sila na po talaga yung suspects. Hindi, ang unang-una natin dito talaga yung in aid of legislation. Malaman natin katulad sa Pogo, meron naman tayong batas sa Pogo. Dapat natin ma-amend yun kasi inaalaw natin yung Pogo dito sa Pilipinas Ang sabi ng presidente, tigil na. So by that pronouncement of the president, we need to amend yung Pogo law natin na talagang alisin na natin yung Pogo. Kasi halimbawang natapos na presidente, meron pang batas ng umiiral, pwede ibalik yung Pogo. So kailangan institutionalize na natin na wala talaga yung Pogo. At meron namang pumalit dyan,
inshore gaming operation, yung Pigo. So, kailangan din natin tingnan yun sa susunod na panahon kasi nagkaroon naman tayo ng online gambling na pumunta naman sila sa pagkakasino dito sa mga cellphone natin. Kaya kailangan din natin tingnan yung scatter na yan. So, ako, I will focus on that as well. So, ngayon, basically, maraming batas na dapat nating baguhin sa dangerous drugs at siyempre itong mga penalty sa mga ganito nakikita natin mga nagkakasala. And at the same time, hindi lamang po yung pagbabago ng mga batas at pagpapahabi ng bagong batas, kundi ito na rin pong responsibility ng mga napatunayan natin dito na nagkasala. We will be recommending for the prosecution of all these people na makikita nating involved. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.